Hello everyone! Hinatid ko na nga si Avery sa kanilang school at makulimlim pa nga nung umalis kami ng bahay at ayun na nga, habang naglalakad ako pauwi ay naabutan pa ako ng ulan. Nagmamadali na nga ako maglakad dahil baka lumakas pa ang ulan. Hindi na ako nag-tricycle dahil nagtitipid nga ako mga mare, chor. Bago nga ako umuwi ng bahay ay namalengke muna ako sa may talipapa. Bumili lang ako ng manok at ng iba pang pangrekado sa aking lulutuin. Pagka uwi ko nga ng bahay ay nagpahinga muna ako at syempre nagkape na rin. Alam nyo naman, kape is life tayo mga mare. Charis. After ko nga magpahinga at magkape ng 48 years, ayan, nagayat na ako ng bawang, sibuyas, pati na rin ng siling haba. Yung assistant ko sa pagluluto ay kasalukuyang natutulog pa dahil napuyat sa pagbabantay sa anak niyang may sakit. Exam week pa naman na ngayon at hindi nakapasok ang pamangkin ko sa school. At ito na nga ang mga sangkap sa aking lulutuin ngayong araw mga mare. Magluluto ako ng chicken adobo sa gata. Una ko nga ginawa ay sa isang bowl pinagsama ko lang itong manok, toyo, suka, bawang at paminta. At syempre, minekos-mekos ko ito mga mare para magsama yung mga pangpalasang inilagay ko at imamarinate ko ito ng 30 minuto. After ko nga itong i-marinate, ayan, mag-uumpisa na akong magprito. Mahimbing pa rin natutulog ang kapatid ko kaya ako na ang nagprito nito. Char. At ayun na nga ang kinakatakutan ko mga mare kaya ayaw na ayaw ko magpiprito. Pumutok ba naman yung balat ng manok at ayun. Talsikan sa akin lahat ang mantika. Nyos ko, ang sakit mga mare. After malapnos ng kamay ko, ayan, nakatapos na rin ako. Char. After ko nga magprito, sinet aside ko muna yung manok at hindi na rin ako nagpalit ng kawali at dito na rin ako magigisa. Una ko na nga ginisa itong bawang, sunod naman itong sibuyas. Ginisa ko lang ito maigi mga mare, sunod inilagay ko na rin itong mga manok na aking prinito. Hinalo-halo ko lang ito mga mare at inilagay ko na rin yung pinagmarinatan ko ng manok at hahayaan ko lamang itong kumulo. Then after ko ito pakuluan, inilagay ko na rin itong Coco Mama fresh gata. Isang pack nga pala ang ginamit ko mga mare. At syempre, hinalo-halo ko lang ito mga mare habang pinakukuluan ko ito at bago ko ito timplahan ng pampalasa. Tinimplahan ko lang ito ng seasoning powder pati na rin ng paminta. May nagtanong sa akin kung bakit daw hindi nawawala ang paminta kapag nagluluto ako. Syempre, isa lang ang sagot ko mga mare, paminta is life. Kahit nga hindi na kailangan lagyan ng paminta ang niluluto ko, nilalagyan ko pa rin. Charot. Syempre, wapakels, ako nagluluto Charis. After ko nga timplahan ng pampalasa, inilagay ko na rin yung siling haba at hihintayin ko lamang itong kumulo. After ko nga itong pakuluan ng 48 years at nagsimula na ring magmantika itong gata, konting halo-halo pa mga mare at ayan, tapos na rin akong magluto. At ito ang aking version ng chicken adobo sa gata mga mare. Sabi nga ng nanay ko kung ano daw ang lulutuin ko. Ang sabi ko adobo sa gata, ang sabi niya wow ang sarap nun. O diba? Kita nyo naman mga mare, nagmantika na talaga yung gata. Pagkatapos ko nga magluto ay kakain na rin kami. Syempre, taste test na tayo ng aking niluto mga mare. Habang pinakukuluan ko nga pala ito kanina mga mare ay nagdagdag ako ng kaunting patis dahil medyo matabang pa daw sabi ni mama kaya naglagay ako ng kaunti. At syempre, ang masasabi ko lang, masarap naman ang pagkakaluto ko nitong adobo sa gata. O siya, kain na tayo mga mare. See you on my next vlog.